bayan, di ba? Hindi tatay bayan. So panahon na yung mga babae ngayon. Kayong mga kasi yung mga babae, iba nakita natin ang inang laging sa tulong, maraming sibat na kano sa puso niya. Maraming sibat. Maraming pana nakatusok sa puso niya. Diba? Yan naman ang naramdaman niyo ngayon. Kasi puro lalaki lang yung nakikita niyo na gumaganap sa spiritual. Pero sa panahon na ngayon ang kaganapan ng mahal na ina, kaganapan ng kaluparan sa Alpha ng Omega, simula at katapusan, babae ngayon ang kaganapan ng kapangyarihan ng Diyos. Yan ang mensahe sa mga babae lang sa mga propeta. Ito prangka ko kasi kung ano raw mensahe, dapat itapat ko sa inyo. Hindi raw ganun-ganunin ang mensahe ng Espiritu. Ididiretso natin ang usapan natin. Para naman, huwag kayong, kung ano man ang nandyan sa inyo, mga panaginip nyo, kung anong ganap nyo, huwag nyo isakahiya. Kami mga lalaki, suporta kami. Kasi kami ang Alpha, kayo naman ang Omega. Panahon nyo ito kasi inang bayan, inang kalikasan, inang lupa, inang tubig, inang araw, inang buwan, inang bituin. Ina ito lahat. Ina sa puso ng dagat, ina sa puso ng haligi ng daigdig. Ina. Puro ina ito Ito ngayon ang gaganap. Yung sinasabi na lindol na bibiyakan lupa, ang mahal na ina lang makatulong sa atin sa pamagitan ng inyong naramdaman. Na hindi yung parang lagi kayong nakapusa sa bahay o bibigyan ng pera, ganun-ganyan lang. Hindi. Ngayon lalabas na kayo. O ano yung nandyan sa inyo, i-exercise nyo, kami mga lalaki, suporta kami dyan. Kasi ang Batas Republic Act o April of 1997 o Republic Act 8371, recognition ito, pag-recognize po ito ng ating katutubong paniniwala. Yung binigay ng Diyos sa Kristiyanos, simula sa kapatagan, kadagatan, kabundukan, may kanya-kanya tayong binigay ng Diyos bawat isa atin. Na yung pagdugtungin natin yan ngayon, hindi ako gobernador, ako lang ang sikat, ako lang lang magsalita dito. Mas higit pa kayo, mas higit pa nandyan sa inyo. Ang nangyari kasi ngayon, hindi na respeto ang bawat isa. Yung binigay pa ng Panginoon Diyos sa bawat isa. Kasi respetuhin natin yan kasi gobyerno rin. Respetuhin natin yan kasi kilalang-kilala yan na spiritual founder. Spiritual. Naging material. Ay siluso ang Diyos, di ba? Siluso ang Diyos. Ay huwag tayo nito. Nakabahag lang naman ito. Walang pinte ito. Pero hindi ko alam ng Panginoon Diyos pa lang. Mahal na ina nandiyan sa Kanya, di ba? Yan ang natin. Para maiwasan natin, pag-respeto lang bawat isa at saka ang National Spiritual Council ang namamahala ngayon dyan. Lahat ng mga problema natin, dyan natin tapos pag-usapan natin para formal ang pagharap natin sa tao. Kasi kung informal ang pagharap natin sa tao, informal din tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi magic. Natural ang Diyos. Natural na pag-isip, natural na pagkilos, na tayo maging ilaw ngayon. Nang una, na sarili natin, na kaya natin gobyernohan sarili natin sa katotohanan, di ba? Kaya natin gobyernohan ang pamilya natin, kaya natin gobyernohan ang barangay natin, kaya natin gobyernohan ang bansa natin. Ay, paano tayo maggobyerno sa bansa natin, mismo sarili natin, hindi natin magobyernohan, hindi natin madisiplina, di ba? So, yan ang ko dyan. Bali din dito kasi pagtrabaho ko dito sa National Spiritual Council. Isa lang ako bali na parang spiritual advisor sa kultura, Kasi ang kultura natin na pabayaan, marami tayong batas na dapat katulad nung sabi ng ating chairman,